Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po na nakaantabay sa atin, si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na po. Ayan, finally ka-coffee. Tapos na po ang katahimikan. Bagamat kahapon lang nangyari yan, agad pong nagsalita ang presidente sa kanyang press conference kanina at sinagot niya ng direkta itong mga tanong sa kanya ng media patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Siyempre, hindi mawawalang isipin, marami actually, lalo na yung mga DDS, si PBBM ang sinisisi nila. Malinaw naman eh. Noon pa sinasabi ni PBBM, ayaw niya ng impeachment. In fact, kinagat nga ng Iglesia ni Cristo yan, nagrally sila in support doon sa statement ni PBBM na ayaw nila sa impeachment. Ngayon, binabaliktad nila. Si PBBM ang may kasalanan ngayon. Si PBBM, nilinaw niya yan, sinagot niya yan. Kasi bakit siya ang sisisihin dyan? Anong kinalaman niya? In fact, ka-coffee, siya ngayon tumututuloy para matuloy ang impeachment na yan. In fact, marami na nga pong nagalit sa kanya dahil bakit pipigilan ni PBBM yung impeachment gusto mapanagot itong si Inday Sara Duterte. Sige, pakinggan natin ka-coffee yung naging statement ni PBBM patungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte at matauhan din po yung iba dyan. Sige, play natin tong video na to. Did we discuss it? Diretso ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the speaker? Did we discuss it with the other congressman? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. Okay, isa-isahin natin ka-coffee. May hand ba si PBBM or si PBBM ba ang nagmando? Si PBBM ba ang nag-utos na i-impeach si Sara Duterte? Malinaw ang sagot. Actually, yung statement na yan ni PBBM, consistent yan sa laging sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin and even the President himself. Noon, ang sinasabi niya lagi, wala kaming say dyan. Pwede ka magbigay ng opinion pero wala kaming control dyan. Executive yan eh. Kasi co-equal branches of government yan. Hindi pwedeng diktahan ng executive ang legislative. And the same thing with the judiciary. Wala kaming kinalaman dyan. Pero ang tanong, ang sinasabi ni PBBM dyan, pinag-uusapan ba namin yan? Definitely, presidente siya. Halos sa lahat ng issue ka-coffee, nakakarating sa presidente yan. Intel report, nakakarating sa presidente yan. Presidente siya eh. Highest ranking official ng Pilipinas. Malamang sa malamang at alam niya yan at pinag-usapan nila yan. Pero ano magagawa niya? Ginawa niyang pigilan. Dito sa statement na to, sinasabi ni PBBM, nung wala pa nagfa-file, he tried to convince everyone na wag kayong mag-file ng impeachment complaint. Pero kapag nag-file na, wala na siyang magagawa dyan. Tulad ng sinasabi niya, nandito na yan. Utos na ng konstitusyon yan. Utos na ng saligang batas. Kahit presidente si PBBM, hindi na mapipigilan yan. Dahil nandiyadyaan na yan eh. Na-file na yan sa House of Representatives. At kailangan aksyon na ng HOR yan. Kasi nga, again and again, mandato ng konstitusyon na kailangan nilang aksyonan dyan. Huwag niyong sisihin si PBBM dyan. Wala siyang hand dyan. In fact, siya ngayon tumututol dyan eh. Sige, balikan pa natin yung iba. The conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. Again, wait lang. Maganda kasi yung punto ni Ivan Mayrina dyan. Ang sinasabi ni Ivan Mayrina, hindi naman lulusot yan sa House of Representatives kung hindi mo binasbasan. Diba? Kasi by practice ka-coffee ha, by practice, ibig sabihin, historically, yan ang nangyayari. Yung mga lumulusot dyan sa HOR, usually, may say ang presidente, may basbas ang presidente by practice. Pero not by na nakatali na siya, na nakaukit na siya sa bato na hindi mo na mabago yan. Sabi ni PBBM, you're giving me too much credit. Hindi napakalakas ka naman. So, madaling sabi, no? Grabe ka naman sa akin. Ganun ba ako? Sobrang makapangyarihan ako, etc. Sabi ng presidente. Which may point din naman sa Ivan Mayrina, ka-coffee. Kasi historically, by practice, yan po yung nangyayari. It's clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't that I think they're just following the procedure. And
punot dulo ito, na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo, did he seek your advice on this? Definitely. Dapat. Of course, he did. And I said, it's very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na. What's your opinion? What I should do? And I told him. I said the process is begun. It has parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siya magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. Okay, sige. Wait lang, mamaya natin balikan si President. Wala na eh. Ayaw man ni Presidente na magtuloy ang impeachment na yan, syempre dahil ayaw din ng tao. May ilan ka-coffee na ayaw, no? Pero mas marami pa rin yung may gusto. Pero wala na siyang magagawa. Ang pinupunto niya dyan, andyan na yung proseso. Hindi na nila pwedeng pabayaan yan. Kasi mananagot naman yung magpabaya dyan. In case na sunugin na lang ng HOR yan, wag na mag-proceed yan, wag na nilang pansinin yung impeachment complaints na yan sa HOR, sinong sisingilin? E di silang sisingilin dyan dahil utos sa kanila yan, trabaho nila yan. Actually, hindi yan option. Utos yan ng saligang batas. Mandato yan ng saligang batas. Wala silang magagawa dyan. Si Sandro Marcos, definitely, magko-consult sa kanya yan. Kasi, syempre, galit na galit nga kahapon eh. 'Di ba? Yung mga DDS, galit na galit kay Sandro Marcos, galit na galit kay PBBM. Kasi number 1 talaga si Sandro Marcos doon eh. Doon sa mga pumirma, nakita nyo naman yung listahan. Unang-una si Sandro Marcos dyan. Malaking factor din kasi na si Sandro Marcos yung una dyan. Kasi hindi naman natin pwedeng i-deny, anak siya ng presidente. May impluensya yan, si Sandro Marcos. Kahit mambabatas pa lang yan, kahit House of Representatives member pa lang yan, may impluensya pa rin yan. Kasi anak siya ng presidente. So marami, syempre, halimbawa, may isang congressman, congresswoman na medyo nag-aalangan, nagdududa-duda, makita nila, ito yung mga pumirma, even the son of the president, di ba? Pumirma, hindi pirmahan na rin sila dyan. In fact, dumami pa. Ilan ba yan? Kahapon, 215, around that figure lang yung pumirma. Ngayon, 239 na, kung inyong nabalitaan, umangat na po yung mga lumagda na nag-i-endorse. So, hindi ko alam kung paano naging procedure nila yan or pwedeng addendum na lang yan sa Senado. Dumami pa po, nadagdagan pa yung mga mambabatas na pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte, and luckily, na-impeach na nga dyan sa House of Representatives. So, ang bola ngayon, nandiyan po sa Senado. Yan, hintayin natin kung anong mangyayari dyan. Sige, balikan natin itong sinasabi ng Presidente. The same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. The process has already begun. So, it's your duty now to support that process. Correct. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. Okay. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told you. Okay. I didn't know you. Yun ang dapat gawin ni PBBM. Tama yun. Hindi naman tayo mas marunong sa presidente, no? Pero wala nang ibang way na dapat gawin ni Sandro Marcos dyan. Kailangan niyang gawin na. Kasi mandato na sa kanya. Utos na yan. Again, tulad ng pinupunto natin kanina, paulit-ulit, hindi na yan option. Kailangan na pong gawin yan. Hindi na yan pwedeng mamili ka, Mr. President, gagawin ko ba to, etc., etc. Sabi ng presidente, duty nyo yan. Miyembro kayo ng House responsibilidad nyo yan. Do pwede man mag-beg off si Sandro Marcos, hindi siya pumirma dyan. Pero kung ako si Sandro Marcos, matapos ang gawin ni Sara Duterte na pagwawaldas ng confidential funds, di ba? Pagpaplano na tsugiin ng presidente, ang kanyang nanay, tatay niya, si Martin Romualdez, matapos manuhol, hindi ka ba pipirma dyan? Wag na natin pag-usapan yung sama ng loob dyan. Wag na natin pag-usapan yung personalan kasi mayroong factor ng personalan dyan. But look at the merit of the case. Tingnan ninyo yung mga argumento, napakatibay. Kung nabasa ninyo yung articles of impeachment, tayo hindi natin nabasa, pero may mga news reports tayong nabasa, sinasummarize niya. Doon yung 7
na included doon sa articles of impeachment. Mabibigat, Ka-Coffee. Mabibigat yung mga aligasyon nila dito kay Sara Duterte. Aligasyon pa lang yung term natin dyan kasi ang magko-convict naman dyan ang Senado. Sila ang boboto dyan, sila magdidesisyon dyan kung guilty ba si Sara Duterte o kung ano man yan. Ang bibigat ng 7 na yun. Ang bibigat ng grounds kung bakit na-impeach ang si Sara Duterte. Hindi ka pa ba pipirma doon? Sa bigat ng merit na yon, actually hindi lang si Sandro Marcos. Yung iba pa mga mambabatas, ganun din ang narrative. Ganon din ang sinasabi nila. Kung makita mo yung grounds, napakabigat, hindi ka pa ba pipirma niyan? O, imaginein mo ha, 1/3 lang ng boto ang kinakailangan mo. 102, ganyan lang at ang kailangan kasi they are 306, parang ganon, 306 sila sa Congress, lower house ha. And then they just need 102 votes. Imaginein mo nakakuha ng 239, initially 215, and then nag-increase na nga 239. Ganyan karami itong mga mambabatas na kumbinsido na nagkamali si Sara Duterte at dapat siyang maparusahan through impeachment. Ano tingin mo? Sinuhulan lahat yan? Sinuhulan lahat ng tao na sumusuporta kay Sara Duterte na ma-impeach? Sinuhulan lahat ng content creator para pag-usapan itong impeachment ni Inday Sara Duterte? Definitely hindi. Sa dinami-dami. Kasi matibay yung merit eh. Tingnan nyo na lang yung merit ng kaso. Hindi mo pwedeng tingnan lang yung dami ng Iglesia ni Cristo na nag-rally. Walang bearing yun. Hindi nga natakot ang mga miyembro ng House of Representatives dun eh. Yes, may factor siya, pero hindi yun ang batayan kung dapat bang ituloy ang impeachment o hindi. I hope nagigets nyo yung punto ko, Ka-Coffee. Kahit 5 million pa yung mag-rally sa EDSA, wala naman nakalagay dun sa ating konstitusyon na once na may nag-rally na 5 million, hold na yung impeachment trial. Itigil na yung impeachment trial. Walang ganyan. Sa madaling sabi, hindi siya factor. Hindi siya kinukonsider para ma-endorso ang isang impeachment complaint sa Senado. Nagigets nyo yung punto, Ka-Coffee? Kasi itong si Pulong Duterte, sabi ni Pulong Duterte, hindi nyo ba nakita sa kanya statement to, na napakarami nang lumabas para tutulad yung impeachment? Hindi eh. Sir, hindi yun ang batayan. Wala sa dami yan ang nag-rally para matuloy itong impeachment o kung ano man yan. Tingnan yung grounds ng impeachment. Bakit gusto siyang ma-impeach? Matibay ba yan? May ebidensya ba kayo dyan? May laban ba kayo dyan? Ang sinasabi ng House of Representatives, they are very confident na maipapanalo nila itong impeachment. At makukonvict nila itong si Sara Duterte. Very confident sila. Matibay yung kanilang pinaghahawakan and malaking tulong yung ginawang investigasyon ng Quadcom. Dahil nandiyan na yung mga ebidensya, nandiyan na yung mga testamento. Hindi pwedeng mag-recant o bumawi ng mga statement yung mga resource person dyan, lalo na po yung mula sa Department of Education, na nag-oath sila, nanumpa sila, at sinabi nila na sinusuhulan sila ni Inday Sara Duterte. Yun pa lang napakatibay na ebidensya na yan eh. At thank you sa Quadcom dahil nailabas nila yung mga ebidensya na yan. Anong kakamutin nila dyan? Wala talaga sila dyan. Makukonvict talaga tong si Sara Duterte. Si Amy Marcos nagsalita. Sorry, mabilis ako magsalita ha para mas marami tayong matalakay. May bagong statement si Amy Marcos. Naglabas din po siya ng statement. Ang sinasabi niya, ayaw ng gulo. Ayoko ng gulo, sabi niya. Wait, sino ba ng gugulo? Di ba? Papaisip ka, who started all this? Maisog rally. Sila Sara Duterte. Sila nagsimula niyan. Sila ang kinakarma na nila. Sa dinami-rami ng mga problema natin, sa hirap ng dinaranas ng mamamayang Pilipino, matataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang sa sweldo, kakulangan ng tulong sa magsasaka, PWD, at seniors, impeachment ba at destabilization ang solusyon? Sabi ni Amy Marcos, nakakahiya! Exclamation mark. Bagkus harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. I beg to disagree sa statement na ito ni Amy Marcos. Ma'am, nakalagay ba sa konstitusyon na pagbataas ang presyo ng mga bilihin na pag kulang ng trabaho at kulang ang tulong sa mga magsasaka hindi pwedeng ituloy ang impeachment? Malinaw na hindi. Kasi anong ibig sabihin yan? Kung ganyan yung narrative, kung ganyan yung argumento, kahit nagnakaw ni Sara Duterte ng sandamakmak na salapi, o sige, wag na si Sara, o sabihin na natin ang presidente, o sabihin na natin ang Chief Justice, pwede nilang gawin lang ng gawin yan dahil mataas ang presyo ng bigas, mataas ang presyo ng gasolina, hindi sila pwedeng ma-impeach. Diba? Illogical. Hindi yan ang batayan. Walang kinalaman ang presyo ng bilihin dyan.
Kasi kung nagkamali siya, yun nga ang penalty eh. Yun nga ang kaparusahan eh. Sabi ng ating saligang batas eh, kapag nagkamali sila, yan ang kaparusahan sa ginawa nila. Tapos pipigilan mo ngayon. Impeachment at destabilization ang solusyon. Yun, sa pool. Sabihin niya rin yan sa mga DDS, destabilization ba ang solusyon? Bakit gusto niyo i-destabilize ang gobyerno? Solusyon ba yan? O yan, at least kahit papaano may may magandang nasabi si Amy Marcos dito. O mga DDS, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Amy Marcos. Destabilization ba ang solusyon? O tumigil na kasi kayo dyan. Actually, it's too late. Andiyan na yan, ang impeachment na yan. Mukhang matatanggal na si Sara Duterte. It is just a matter of time. Kung mag-resume yan January, February, kung mag-resume ng June, July, August, September, by the end of this year or before 2025 ends, impeach na yan si Sara Duterte. O kaya, ang gagalaiti itong mga DDS. Wala na, huli na ang lahat. Yun din ang pinupunto ni PBBM, huli na. Wala na tayong magagawa dyan. Kailangan na natin sundin ang proseso. Dahil utos siya ng saligang batas, we are mandated to do this. Wala na. Sorry kayo ngayon. Sorry not sorry sa ginawa ninyo. Siya, sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, pasuyin na lang baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. And please hit the notification icon para updated din kayo sa ating mga bagong upload. See you again sa ating next video ka-coffee. Bye-bye.